Iluhan sa mga balita sa Sayre 47. Senatorial aspirant Chis Escudero aniya sa Sugbo ng uyab sa mga Sugboanong botante. Samtang Lenny Kiko tandem aniya usab sa Sugbo ug mga adlaw. Pagpamakuna sa mga edad 5 ngadto na sa 11 anyos, gipadayon na sa syudad sa Sugbo. PNP Chief Junardo Carlos miangkon nga siya mo'y kuhaon sa nahagsa nga helikopter sa PNP. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Sorsogon Governor o Senatorial Aspirant Chis Escudero miduaw dinhi sa Sugbo kaganinang buntag. Kini aron pag-auhag sa mga Sugboanon nga suportahan siya sa umaabot nga eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Miduaw din sa Sugbo kaginihang buntag si Sorsogon Governor og Senatorial Aspirant Chis Escudero. Kini kabahin na sa pagsulong ni Escudero aron sa pagpangayo og suporta sa umaabot nga piniliay karong buwan sa Mayo human kini nagpapili pagka senador. Kinunduman nga si Escudero ang una nang nahimong senador niadtong 2007 hangtod sa 2019 din iyang nahuman ang iyang duha ka mga termino. Human nga napupos iyang termino niadtong 2019 napili si Escudero isip gobernador sa lalawigan sa Sorsogon. Naila usab si Escudero human kini nga naminyo sa artista nga si Heart Evangelista. Yan ang pangunahing rason kung ba't ako muling tumatakbo dahil hindi ito panahon para mag-old JT, hindi ito panahon para mag-aral pa lamang, hindi ito panahon para mag-eksperimento pa lamang. Panahon ito para sa siguradong direksyon at siguradong solusyon sa mabibigat na problema ng ating bansa. Matod ni Escudero nga ugaling palaran siya nga mudaog pagbalik pagkasenador, plano niya nga hatagan og prioridad ang pagpasar sa Typhoon Odette Rehabilitation Bill. Kini aron matabangan kadtong mga probinsya nga labing naapektuhan sa mga bagyo nga migo niadtong Disyembre sa miaging tuig. Ang pagpasa ng isang Odette Rehabilitation Fund upang sa gayon makabangon ang mga tinamaan ng bagyong si Odette na nakikita pa naman natin dito sa Cebu sa unang pagbisita ko dito. Bakas pa rin ang epekto ng bagyong si Odette sa marami sa ating mga kababayan na tila inasa na lamang ng national government sa mga local government units. Lakip usab ngayang tutukan ang pagpasar og balaod nun nga mag-andam sa nasud sa bisan unsang matang sa pandemya nga posibleng moigo sa nasud sa madalang ining giatubang sa tibuok kalibutan nga coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Alang kay Escudero, labing kwalipikado siya sa posisyon pagkasenador tungod kay taas na ang iyang kasinatian pagpanday og balaod. Din siya nang hinaot nga buligan siya og boto sa mga Sugboanon human nga nailang probinsya nga usa sa mga rich vote provinces sa tibuok nasud. Patch Anthony Inso, CCTN News. Aniya usab sa Sugbo ug mga adlaw sila si Vice President Lenny Robredo uban sa iyang running mate nga si Senador Kiko Pangilinan. Tambungan sa duha ang mga nagkadaiyang kalihukan dinhi sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Mangu si Robredo ug Pangilinan sa People's Rally aron pagpailaila sa gobyernong tapat angat buhay lahat. Ugaling mudaog tutukan ni Robredo ang pagpalig-on sa mga lokal nga industriya aron makamugna og dugang trabaho. Kinihuman daghan ang nawadan og trabaho tungod sa nagpadayong pandemya. Si Robredo matud pa moduso alang sa hanap buhay para sa lahat program pinaagi sa pagpalig-on sa lokal nga industriya aron daghan ang makatrabaho. Dinhi sa Central Visayas palig-unon ni Robredo ang industriya sa teknolohiya, ecotourism, unemployment insurance ug public employment program.
Gihulagway ni kanhi Senador Serge Osmeña nga way nahimo sa iyang pagka-opisyal sa gobyerno si kanhi Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gani gikahibong sa Subuanon nga kanhi senador nganong aduna pay nipakita og suporta sa kandidatura ni Marcos nga magpapili sa pagka-presidente sa eleksyon sa Mayo. Alang ni Osmeña, si Marcos nakailad sa katawhan sa diyang siya ang napili sa kanalaing pwesto sa gobyerno apan way nakita nga maayo nga accomplishment. Gani kung siya ang pagraduho niini, bukya ang performance ni Marcos ilabi na sa diyang maupa kini ang gobernador o kongresista sa Ilocos Norte. Gibutyag ni Osmeña nga sa diyang nagkauban sila ni Marcos sa Senado, wa usab kini nahimo sud sa unom ka tuig niya nga pagkatungdanan. Si Serge Osmeña lakip sa nipaluyo karon sa kandidatura ni Leni Robredo. Samtang tandem nilang gubernatorial aspirant Ace Durano ug incumbent Vice Governor Junjun Davide suportado sa grupong Makabayan sa Sugbo. Gihulagway nga haom ang duha aron sa pagsulbad sa mga sulirang giatubang sa probinsya sama na lang sa panglawas ug panginabuhian. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisuportahan sa grupong Makabayan Cebu ang tandem nilang kanhi Tourism Secretary Ace Durano o Gilario Junjun Davide sa ilang kandidatura pagka-gobernador o vice-gobernador sa Sugbo. Nakabot sa mga grupo ang desisyon human nila nakita ang nahimong pagpakig-alayon sa duha ngadto sa managlahing nga sektor. Matod sa representante sa grupong Makabayan nga si John Ruiz, nga tuyo nilang gipadangat ang mga sulirang giatubang ngadto nilang Durano ug Davide. Dapat magkumplemento sa pag-angat usab sa panginabuhian sa atong yanong mga magumag mga isla ug uban pang sektor samtang galambo ang ato ang turismo nga mga usa sa mga dakong kuan sa probinsya sa Sugbo, asset na. Gisaksihan usab sa mga senatorial aspirants gikan sa Makabayan Block ang deklarasyon sa mga grupo. Samtang mipadangat usab ang laing-laing grupo gikan sa managlaing sektor sa ilang suporta ngadto sa Durano Davide tandem. Alang kanila, haom ang ilang mga plataporma sa inimong panglantaw ni Durano aron mapalambo pa ilabi na ang panginabuhian ug panglawas. And then yung contractualization talaga, madilim kami dyan na kailangan mas stop ka ni Presidente Duterte, contractualization must go. Pero ngayon, mukhang siya na lang mag-go, naiwanan pa yung contractualization. So pati medical laboratory test, isod kay medical. Kung x-ray naman, okay na, x-ray. Pero kung CT scan, MRI, blood test, ako, hirap na yun. Libre dapat yan. Ipasalamatan ni Durano ang pagsuporta sa grupo Makabayan ngadto kaniya. Matod dinhi nga tuyong namugna ang plataporma nga Cebu Priority Development Agenda. Isip bunga sa collaboration uban ang gatusan ka mga grupo sa Sugbo. Maong paninguhaon nini nga kung makadaog man sa umaabot nga eleksyon, matubag niya ang mga giatubang nga problema sa katilingban. Kinibisan pa man sa mga hagit nga giatubang nini, ilabi na sa iyang kandidatura. So dako yung kay nagikatabang kay ang kaning Makabayan Block naamang yun sila sa mga sectors gyud sa katilingban nato. No, na sa katong ilang giingon, workers, sa transport, sa mga mag-uuma. Gian Navarro, CCTN News. Mga manindahay sa Carbon Public Market nga padayong nakigbisog aron dili ma-privatize ang merkado, gipasaligan nga tabangan ni human rights lawyer attorney Nere Colmenares o labor leader Elmer Cabong Labog sa ilang kausa diha sa mao nga merkado. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nakikita karong adlaw ang mga senatorial aspirants nga sila si human rights lawyer attorney Neri Colmenares ug labor leader Elmer Cabong Labog sa mga manindahay sa Carbon Public Market nga supak sa pag-privatize matud pa sa maong merkado. Kahinumduman ang Cebu City Government ni sulod og joint venture agreement tali sa Megawide Construction Corporation alang na sa pagpanindot ug pag-modernize sa nasgutang merkado. Si attorney Colmenares miason himo silang konsultasyon sa mga manindahay sa Carbon Public Market ug
aron sa mag-update sa ilang gifan nga resolusyon diya sa Kongreso nga nag-awhag nga muhimo congressional hearing labot sa GVA sa Cebu City Government ug Megawide Construction Corporation. Matod di Colmenares nga dakong epekto ilabi na sa manindahay ingon man sa konsumidor kung i-privatize matod ba ang carbon public market. Ang unang ma-dislocate dito mga vendors. Ang pangalawang ma-dislocate dito mga itinerant vendors na wala sa listahan. Kunya kanang mga consumers nga mopalit sa carbon na mahal na kaayo kay naaman sila sa modern nga ano. So that's why the reason why we're here to get the updates and of course express our support to the vendors of carbon and the Cebuano people who go to carbon to get the cheapest possible na presyo sa mga bilihin na ituloy sana ang laban at huwag nang i-privatize ang carbon. Si Colmenares nang hinaot nga sa dili pa matapos ang existing Congress matigayon na ang congressional hearing lawot sa maong hisgutanan aron mahibaw-an ang interes ug demand sa mga vendors. Gimugatan sa milabog nga dako gyud og impact kung pananglitan mahimong pribado ang carbon public market dungan sa pagbutyag nga gisinggit gyud nila nga ang serbisyo wag gawing negosyo kini aron masabtan sa mga naa sa gobyerno nga konektado ang tanan diha sa merkado. Nakakagalit na ang ipapalit sa isang public market na malawak ang nagiging serbisyo hindi lamang sa Visayas region kundi sa Klawang, Mindanao ay basta na lang buburahin sa mapa ng ating kasaysayan at papalitan ng isang city jail ng tulad ng nakaluklok ngayon sa ating harapan. Kung palaron nga makadaog sa maabot ka May 9, 2022 national ug local elections, usag gyud silang hatagan og pagtagad sa Senado ang mahitungod sa privatization sa mga merkado sa Pilipinas. Desime Padilla, CCTN News. Musunod, pagpamakuna sa mga edad 5 ngadto na sa 11 anyos, gipadayon na sa syudad sa Sugbo. Kanauguban pang mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Balik sa atong mga balita, gisaway ni Sorsogon Governor Chis Escudero ang gibasihan sa Interagency Task Force pagdeklarar og alert level sa usa ka LGU. Kini subay na usab sa nasinati nga pandemya sa nasod nga da sa COVID-19. Matud ni Escudero nga kini gumikan kay way gihimo nga mass testing sa COVID-19 ang gobyerno ug kadto nga dunay sintomas lang sa virus ang gipaubos sa testing. Alang kang Escudero, dili maayo nga ang positivity rate lang mohimuong basihanan sa IATF sa pagpaubos sa usa ka LGU sa unsa nga alert level status. Mali ang pananaw ng DOH at IATF na ang basihan nila ng alert level ng isang lugar ay positivity rate. Di ba, 7 sa 10 nag-positive, 70% positivity rate, alert level 3 yan. Tinetest ba nila lahat? Ang madalas nagpapatest lamang ay mga may nararamdamang sipon, lagnat o loss of smell and taste. So malamang pag magpa-test ka, malaki ang tsansang positibo ka. Kung nagma-mass testing tayo, doon mo pwedeng ibase ang alert level ng isang lugar sa positivity rate. Pero kung wala namang mass testing at ang nagpapatest lamang ay may nararamdaman ng dati, palaging mataas po ang porsyento niyan. Human temporaryong gisuspenso gibalik na ang pagpamakuna sa mga bata nag-edad og 5 ngadto sa 11 anyos dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Department of Health Central Visayas ug Visayas Vaccination Operation Center nitugot na nga katunga sa bakuna nga alang sa second dose ang gamiton aron lang magpadayon ang pagpamakuna sa mga bata. Ang kasayuran ihatud ni Desime Padilla. Nibalik na sa pagpamakuna ang Cebu City Health Department sa mga bata nga nag-edad og 5 anyos ngadto sa 11 anyos. Diha silang duha ka vaccination site nga mao ang James sa Cebu City Sports Center ug Ayala Center Cebu karong adlaw. Kay numduman nga niadtong Lunes ug Martes walay vaccination nga nahitabo sa mga bata sa mong age bracket tungod kay nahurot naman ang bakuna nga gitagana alang sa pagpamakuna sa 5 to 11 years old. Apan si Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu
City Health Department miasoy nga karong adlaw nibalik sila sa pagpamakuna human ang Department of Health Central Visayas ug ang Visayas Vaccination Operations Center kun VVOC nitugot nga mahimo nilang gamiton ang 50% sa bakuna nga gitagana alang sa second dose sa 5 to 11 years old. Ang DOH-7 nihatag og 6,000 doses sa COVID-19 vaccine sa Cebu City. Gitunga kini alang sa first ug second dose. Si Ibones miingon ang vaccine nga alang sa second dose gikuhaan nila og 1,500 ug mo'y gigamit karon sa Cebu City aron makapadayon sa pagpamakuna sa mga bata nga 5 to 11 years old. Base sa istorya gahapon, pwede ta makagamit for the second dose nga 50%, no? Meaning na may 3,000 gigamit na to ang 1,500. Kunya tanaw na to kung unsa na mahurot, pero tanaw na ko tingali karon og ugma ra na kutob, no, kay gamay raman. Si Dr. Ibones miasoy nga anugon yun nga mahunong ang vaccination sa mga bata tungod kay nindot ang dagan sa pagpamakuna ang mangginikanan ni hangop sa vaccination. Hinuon, giklaro ni Ibones nga dili sab kalikayan nga kini mahitabo tungod kay nahutdan man og bakuna. Gimugatan ini ang DOH ng Visayas Vaccination Operations Center mipasalig nga muhatag og dugang supply sa bakuna kontra COVID. Nasayran nga niabot na sa 11,000 ka mga bata ang nagpa-register sa system sa Cebu City Government aron magpabakuna kontra COVID-19 ug giulagwan ni Dr. Ibones kada adlaw nagkasaka kini. Yes, increasing every day gyud. Mo increase gyud siya kada adlaw. Sa isa ka adlaw pili mga mateksa na Ang amuang gibuhat bura og 400 man tingali sa matagsay pero dako ang sa Abiliana but naagyoy dili manunga, no, man ato ang QSL quick substitution list kunya mo na atong ipuli sa wala manunga. Ugmang adlaw ang Ayala Center Cebu Sirad-an sa Cebu City Health Department kay ilahamon kining ibalhin sa Cebu City Hall tungod kay doon na mahimuon nga bakuna bonanza ang Cebu City Government subay na sa Charter Day celebration sa Dakbayan Pebrero 24. Desme Padilla, CCTN News. Mandawi City Health Office niauhag na sa mga barangay sa pag-inventory sa mga unvaccinated nga mga konstituente. Kinaron may bawaan sa syudad, kinsa pa ang angayan nga auhagon nga magpabakuna na bato COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino. Giauhag sa Mandawi City Health Office ang mga barangay sa pag-inventory sa mga unvaccinated nila nga mga konstituente. Sigon ni Dr. Domenga Obenza, City Health Officer, giauhag na nila ang mga kapitan sa barangay pag-validate sa lista sa Vaccination Operations Center ngadto sa ilang master listing. Matod ni Obenza nga importante nga matino kini aron masiguro nga walay residente nga mabiyaan sa vaccination. Mangutana man gud ang uban ha. Doc, what are you doing with our remaining pila ka percent sa population, no? Kanang gusto gid namo dinhi sa Mandawi nga amo nang giauhag ang mga barangay captains nga ang atuang data sa VOC i-validate dito sa ilahang existing master list sa barangay para ma-identify nila kung kinsa na lang yun sa ilahang community ang wala na bakuna or wala pa na second dose. Sa ilahang population, sa ilahang community, no? Kay para ma-align gyud nato ang tanan, wala bay ma-miss. Si Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez, nagkanayon, importante usab kini aron mahibaw-an sa syudad ang mga rason sa mga unvaccinated nganong dili sila magpabakuna. Matod ni Ibanez, pinaagi niini makahimo ang syudad og information campaign aron ma-educate ang maong populasyon. Sigo ni Obenza, kung matino na kung kinsa ang mga wala pa nabakunahan, mamahimo ang syudad na ang moduol kanila. Kanang uban nga maglisod ug adto sa atong vaccination post, amo agyud nang gidad-an dito og mobile nga vaccination team, di ba? You're aware of the mobile na to nga team, oh. Among dad-on dito and from that team home visit pagyud. Himugatan ni Ibanez nga ang pag-inventory aron lang maauhag ang mga unvaccinated nga magpabakuna batok sa virus. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Sa dakbayan sa Mandawi gihapon, way natala ang Mandawi City Business Permit Licensing Office nga mga negosyo nga nilapas sa health protocol. Karong gipaubos na sa Alert Level 2 ug gilibkas na ang curfew sa dakbayan. Ang kasayuran ihatud pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Compliant ra ang mga negosyo nga naa sa syudad sa Mandawi sa protocols nga gipahamtang sa syudad bisan pa sa paglibkas niini sa curfew ug pagkaubos pagbalik sa Alert Level 2. Sigon ni Attorney August Lizer Malate, pangu sa Business Permit Licensing Office, wala ra sila na-isyuhan og notice of violation o warning. Gilibkas sa dakbayan ang ilang alas 11 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag nga curfew ni adtong Pebrero 16. Human na paubos ang tibok rehiyon 7 sa Alert Level 2. Hinuon gitugan ni Malate nga wala na sila nakatutok sa pag-inspect sa mga compliant sa mga negosyo. Apan padayong giauhag ang mga negosyo nga pabakunahan ang ilang mga empleyado. Of course, dili na gid kaayo nga na rather than focusing on the regulation, we are focusing on inviting them to get vaccinated. So lahi ang atong approach, lahi atong perspective, di ba? Kay kinahanglan nagid balance sa duha. Otherwise, mamatay ang kuan ng ato ang negosyante, which is the lifeblood of the government. Matod niini, nagkaminus usab ang COVID cases sa dakbayan ug nagkataas ang ilang vaccination rate. Sa data sa Cebu Vaccination Statistics ni atong Pebrero 21, dulaan 91% sa eligible population sa dakbayan. Lakip na ang mga bata nag-edad og 5 anyos hangtod 11 anyos ang nakadawat na sa ilang first dose, samtang dulaan 86% ang fully vaccinated. We cannot we cannot avoid the fact nga na ang pandemic, even if pandemic na siya, nagihapon ang virus. So the only way to move forward is really augment and be aggressive in the vaccinations. Matod ni Malate, kinahanglang i-revive ang ekonomiya aron makabangon pagbalik ang syudad ug makahatag og trabaho sa mga residente. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, way puas gihapon ang mga power utility companies dinhi sa Sugbo aron mabalik sa hingpit ang kuryente ngadto sa tanan nga mga panimay. Apan ang giatubang nilang hagit sa pag-restore sa kuryente mo ang mga kabalayan nga wa pa matukod human nga naguba sa bagyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Kapin duha ka buwan na ang nakalabay human giluka pa sa bagyong Odette ang supply sa kuryente sa Sugbo, walay puwas ang mga power utility company sa pagpaningkamot nga mabalik kini ngadto sa mga kabalayan. Apan ang ilang giatubang nga hagit sa nagpadayong power restoration mo ang mga nahibiling kabalayan nga totally damaged na. Sa habig sa Visayan Electric, ana sa mga kabalayan sa Bukidnon sa Sugbo ang focus sa ilang power restoration. Nabalik na sa hingpit ang kuryente ngadto na sa dulan 98% sa mga kabalayan Lukop franchise area gikan sa Liloan hangtod na sa San Fernando. Gibutyag sa Reputation Enhancement Manager nga si Queenie Sanchez Bronce nga nana sa mga sudon ng bahin sa bukid ang gitrabaho sa ilang mga linemen aron mailisan ang mga nangaguba nga poste. Maong madugayan pa kung kanus ang maabot sa 100% ang ilahang nga power restoration. Wasag na among i-take into consideration nga dili gyud ta maka 100%, especially sa mga bukiran gyud nga parts no kay naamang gyud mga balay nga nakita gyud namo nga wala nay gawas nga wala nay atop na nga wala na pud ang mga bungbong. Samtang nabalik na gyud sa hingpit ang kuryente sa habig sa Sebeco 2 ug 3, maong naninguha ang Sebeco 1 nga mabalik ang kuryente Lukop franchise area sa South Cebu bisan og gisibog nila ang target nga 100% completion ngadto na sa Marso. Sukwahi kini sa una nilang saad nga mabalik ang kuryente sa Pebrero 20. Sa datos nga gitunol pinagi silang General Manager nga si Engineer Getulio Cordua, nabalik ang kuryente ngadto na sa Bolhoon, Oslob, Sambuan ug Santander. Gani ang nahibilin sa 89% nga restoration mauusab ang mga kabalayan nga wa pagayod mabarug human giguba sa bagyo. Manghatagan nila o pagtagad ang mga nahibiling lugar sama na lang sa Argao, Sibunga, Dumanhog, Barili ug Alegria aron makabot nila ang gitinguhang target. Apan sa gihapon, nang hinaot sila og dumang pagsabot ngadto na sa mga kabalayan nga hangtod karon wala pay kuryente. Gian Navarro, CCTN News.
Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kuyog ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitugyan karong hapon lang sa 11 ka mga pump boat ngadto sa nagkalain-laing grupo sa mga mananagat. Gihimo ni isip abag ilabi na niadtong mga mananagat kansang mga sakayan giguba sa bagyong Odette. Ang kasayuran ihatud ni Fatch Anthony Inso. Gi-turnover sa kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR ang 11 ka mga pump boat ngadto sa mga nagkadaiyang fisher folk organizations sa barangay Marigondon ug Mactan. Mato ni Alex Baring, pangu sa Lapu-Lapu City Fisheries and Agriculture Office nga ang BFAR mo nipondo sa mao nga mga pump boat diin matag-usan nini ang mobalor og 48,000 ka pesos na apil na usab sa mao nga gahin ang makina sa matag unit nini. Ang ato complete set ni siya sa pambot na nay makina. O niya kininggikan ni siya sa BFAR. Okay. No. Kini ato mga pambot din kuan ni siya part na gini siya sa programa ni Mayor para pag-alleviate sa atong mga kining mga mananagat, gagmayng mananagat. I emphasize gud nato ang gagmayng mananagat. No, kay sila moy usa sa tanang mga sektor dinhi sa atong syudad. Usa sila sa mga sektor nga tabangonon gyud. Giangkon hinuon ni Baring nga gumikan kay dili man nila mahimong maapuran ang tanan nga mga gagmayng mananagat og pump boat hinungdan nga ila silang gi-cluster o gigrupo. Din sila mohimo lang og schedule sa paggamit nini. Sila pala po si Mayor Junior Dahong Chan ang nipadayag hinuon siyang pasalamat ngadto sa BFAR sa paghatag sa maong mga pump boat alang sa ilang mga mananagat. Suma ni Chan nga dako kini gikatabang hilabi na nga bag-uhay rasab nga miigo ang bagyong Odette. Din dunay mga sakayan ang nangaguba atol sa pagkusukuso sa bagyo. Daghan ipadayag nga modunar sad sila sa katong mga apektado. Kibalo magita nga sa bagyong Odette apektado kay ang atong mga fisher folks, atong mga fishermen nga dunay pambot. So mana nga kini moy ato ang gitutukan pag-ayo karon as one of the livelihood gyud ni sa ato ang mga kaigsunan dinhi sa Lapu-Lapu City because we are an island. So if we can give more, the better. Fatch Anthony Inso, CC Tianus. Musunod, PNP Chief Junardo Carlos miangkon nga siya mo'y kuhaon sa nahagsa nga helikopter sa PNP. Kanauguban pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Balik sa atong mga balita, giangkon o gikonfirmar ni PNP Chief Junardo Carlos nga padong mukuha kaniya ang helikopter nga nahagsa didto sa probinsya sa Quezon. Sa pamahayag nga gipagawas sa PNP Chief, giangkon ni Carlos nga niadto siya sa Balisin Island uban sa iyang pamilya alang sa iyang gihulagway nga private time. Ikitakdaon ta siyang mobalik sa Camp Crame sa Lunes sa buntag apan tungod kay way biyahe sa private plane sa maong oras maong hinungdan nga mi request siya og admin flight aron makatrabaho lang yun sa maong adlaw. Ang H125 nga Airbus diha sa nakit-an nga nahagsa na sa Purok Zone sa maayo kun yaog sa Pandan sa Quezon. Naluwas ang piloto ug ang co-pilot apan namatay ang laing pasahero nga si Police Patrolman Alin Noel Una. Sa pagkakaron, wa pa matino unsa hinungdan sa pagkahagsa sa maong helicopter. Upat ka aktibong pulis ug usa ka kanhi pulis nga gitumbok nga responsable sa pagtulis ug pagpatay sa magtiayong baringgian sa lungsod sa San Fernando, probinsya sa Sugbo, gipasakaan na og kaso. Ang upat miangkon sa krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kasong robbery with double homicide ang itubang nga kaso sa upat ka mga aktibong pulis ug kanhi pulis nga magitumbok nga responsable sa pagtulis ug pagpatay nila nga Pedro Baringgian ug sa asawa niini nga kasamtangan nga konsyal sa barangay Balungag sa lungsod San Fernando, probinsya Sugbo nga si Maria Luela. Ang mga gipangkiha sa Police Regional Office 7 mao sila nga Police Staff Sergeant Rene Abilia Katamura sakop sa Consolacion Police, Junri Ipil sakop sa Danao City Police Station, Junri Batobalono sakop sa City Intelligence Unit, sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Esmeraldo Quiliosa nga nadismisa sa
serbisyo og Police Master Sergeant Alvin Inad sakop sa Ronda Police Station. Mato ni Police Colonel Josepino Ligan, hepe sa Regional Investigation and Detective Management Division, nga gawa sa kasong kriminal nga gisangad sa korte. Nagatubang usab ang upat ka aktibong pulis ug kasong administratiba. Gipangdakop ang upat samtang si Inad gipaubos sa camp to restriction sa Cebu Police Provincial Office. Sanglit wala man kini mo execute sa iyang extrajudicial confession. The law enforcers' unlawful actions and administrative liabilities are now being initiated by the respective units, aside from Kelyosa, who has already been dismissed from the police service. A criminal complaint for robbery with double homicide, docketed under IS number 22B-0644, dated February 23, 2022, has been filed against the 4 policemen and 1 dismissed officer by the San Fernando Municipal Police Station. Dugang iligan nga si Inad ang nanawag nilang Katamura, Ipil ug Batomalonos nga doon sila target nga tulison sa lungsod sa San Fernando. Nga tungod ini nagtagbo ang 5 sa usa ka lugar aron planuhon ang ilang himong krimen. Sigon sa extrajudicial confession sa mga suspitsadong pulis, ang tuyo lang nila mao ang pagpanuli sa pangingo nga giilog ang ilang armas nga mahinungdan nga ila kining napusilan. Apan silang pagsibat sakay sa blue nga Nissan Navara nga walay plate number, gipamusil sila sa anak sa mga biktima nga si Sherwin Baringgian nga resulta sa pagkatusak-tusak sa sakinan. Nag-base tayo sa extrajudicial nila kasi yung pagpasok nila, sabi, magnakaw lang. Kaya daw nila na baril is because nagpumilit umagaw yung husband. Inagaw yung baril ng mga nila at kaya na sila naputukan. Si Police Brigadier General Roque Eduardo Vega mibutiag nga mopalaon pa sila sa ilang investigasyon aron masuta kung adto na may nagpaluyo sa mga suspitsado o kung adto na may kalabigitan ang dagan sa politika sa maong lungsod. Iyang gimanduan ang ihang mga investigador nga subayon kung adto na may usab sila kalabigitan sa ubang mga krimen sa probinsya sa Sugbo, ilabi na sa magtiayong Sanchez dito sa lungsod sa Minglanilla. Posible yung sinasabi mo, we are looking at that angle na merong other personalities na involved. So masusi pa rin yung ating pag-iimbestiga. Hindi lang siguro yung robbery, meron pang other angle, yung sa politiko. Si Police Colonel Glenn Mayam, hepe sa Regional Intelligence Division 7 na kaniyon, nga sila nakuha ng impormasyon, kini pa lang ang krimen nga nalabigitan sa maong mga pulis. Iyang gibutyang nga kaning kauban sa usa ka unit ang 5, apan pipinakabuan nagkabuwag-buwag sila nga mahinungdan nga managkaiglagid kini. Nasaan sila sa usa ka unit, pero after few months na buwag-buwag sila, nagkakahiwalay-hiwalay sila. Pero yung camaraderie andun pa rin. Kaya sila ang nagtatawagan. Ang hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo, Police Colonel Gilbert Soriano, miangkon nga wala siya makadawat og reklamo may kalabutan sa iyang tulo ka mga personel nga nalambigit sa krimen. Apan mohimo silang backtracking sa mga insidente sa kaso sa tuloy sa probinsya Sugbo, diin na mga responsable sa kay sa blue nga Nissan Navara nga gipanag-iya ni Katamura. Alam niyo po itong tatlo, si number 1 si Sergeant Enad ay desk officer ito na ronda. Si Ipil ay naka-assign ito sa isang PCP natin sa Balyang sa Danau City. At ito si Katamora ay member ito ng Municipal DEU ng Konsolasyon. At the time of the incident, wala man tayong monitoring na other illegal activities nila. Siguro this will be part of the direction of our investigation together with under the guidance of our regional director at ng ating pong R2 and R7. We'll try to backtrack. Ikonsidera na sa kapulisan nga case cleared na ang pagtulis o pagpatay sa magtayong baranggian apan magpadayon pa ang kasong administratiba o investigasyon may kalabutan sa posibleng laing krimen nga gikalamigitan sa mga suspitsadong pulis. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limsua. Sa daan nga kasulatan, ato mabasa ang sugilanon sa usa ka propeta nga si Daniel. Nitong panahon nga nakadawat siya pananawon o vision nga may umabot nga gubat. Siya nangutana sa Ginoo pinagi sa pagampo. Sulod sa tulo ka semana, wala siya makadawat og tubag. Unya, usa ka anghel nga gipadala nga misulti kaniya nga ang iyang pag-ampo na dungog sa ketesan. Sukat pa niya itong unang adlaw nga iya kining gipadangat, gidungog na siya sa Ginoo. Duyo sa kasayuran ni Daniel, ang Ginoo di ay may gihimo ng mga lakang.
kita mutuo musalig sa Ginoo. Apan usahay sa panahon nga way tubag ang atong mga pag-ampo, kita mahuyang. Kita magduda. Ang uban pagani mubuhi sa ilang pagsalig sa Ginoo. Apan kining kasinatian ni Daniel, naghatag ka na itong paglaom. Nga bisan pa kung way tubag sa atong mga pag-ampo, ang Ginoo tungod siyang gugmaw kaluoy, may buhaton gyud alang sa atong kayuhan. Migsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.